buksan ang puso namin, Panginoon, ang bawat isa sa amin, upang kaya namin matanggap, O Diyos, ang mga salita mo. At sa mga wala pa dito, Panginoon, ng mga kapatiran namin, O Diyos, dalangin namin na idako mo rin po sila, taglay ang iyong pamamatnubay at ang iyong pag-iingat. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy po kami lumalapit sa iyo. Hihingi po namin ang kapatawaran ang lahat ng mga pagsalansang namin sa iyo, sa isip, sa salita, at sa gawa. At maraming salamat, O Diyos, na ikaw ay Diyos na mapagpatawad, puspos ng pag-ibig, at handang yakapin kami sa aming mga shortcomings. O Lord Jesus, gawa sa umagang ito, maluwalhati ka namin, at madakila ka namin, Panginoon, sa pamamagitan ng aming worship, sa aming mga pag-aaral ng iyong salita. Ito po ang aming sama-samang pananalangin sa iyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Bahagi po ng ating pagpupuri sa Panginoon ay ang ating sama-samang pag-aawitan. Umawit po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Tignan niyo po yung ating
of you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so, so good.
Praise the Lord. Ang lahat na nagpuri ay tunay na naligaya. Nagagalak ba kayo mga kapatid? Amen. Ang sabi ng ating awitin, ang lahat ng may hininga dapat daw magpuri sa Kanya. No? At kanino daw tayo? Sino nagmamayari sa atin? No? Sabi ng ating kanta, I belong to you. No? We belong to Him. Kaya tandaan natin yan, pahalagahan natin ang pangalan Jesus. Dahil yan ang pinakamataas, the sweetest name of all names. Makakaupo na po tayo mga kapatid. Ngayon naman, nasa bahagi na po tayo ng pakikinig ng salita ng Diyos na dadali sa atin ng ating butihing pastor, si Pastor Edgar. Siya po ay magpapatuloy na makinig po tayo sa mensahe ng buhay. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos dahil kahit napakainit, halos puno tayo. 1, 2, 3, 4, 5 upuan ang hindi na upuan. Kaya amen, di ba? Thank God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kanina nga, nagbiro ako. Sabi ko, ang lapit ng sisiit, doon na rin tayo, aircon. Joke lang yun. Dahil gusto kong, pag pumayag kayo, sige doon tayo. Aba, church center na tayo. Diba? Yan ang lagi kong itinuturo. Huwag tayong maging church center. Huwag tayong maging pastor center. Huwag tayong maging member center. Ano ba ang ibig sabihin nito, pastor? Ang member center, pag ayaw ko dyan pumunta, nakita ko yung kaaway kong membro dyan. Yan ang ibig sabihin ng member center. At ang ibig sabihin naman ng pastor center, ayaw ko kay Pastor San Miguel, mas gusto ko kay Pastor Dan. Maling-mali po yan. Lahat kami, sa mata ng Diyos, walang magaling. Amen. Pantay-pantay kami mga pastor. Amen. Nakapagtataka, hindi ako lumalago dito, hindi ako nabubusog dito. Doon ako sa kwan. Sa nabubusog ako. Tandaan po ninyo, hindi ako naririto para busugin kayo. Wala po akong plano para busugin kayo. Alam niyo kung bakit? Diba? Yung 10 verses na itinuturo ko sa inyo, nandoon yung gagawin ninyo. Diba? Ano ang sabi sa Matthew 28, 18 to 20? Sapagkat, sabi ni Jesus, sapagkat ibinigay na sa akin ang kapangyarihan dito sa lupa at sa langit. Kaya humayo kayo. Gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa at bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So, yun ang ituturo ko sa inyo. Di ba yan? Nandiyan yan sa una. For God so loved the world. Pangalawa, tanggapin mo siya at magiging anak ka na ng Diyos. Pangatlo, yung Mark chapter 12, 30, 31. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Okay, so, yun ang gagawin natin. Pagkatapos doon, papasok na yung Matthew 28. Kaya dito, lahat po tayo, walang exempted. Lahat tayo hahayo. Yun ang gusto ni Lord, di ba? Yan ang tinatawag na Great Commission, utos ni Kristo sa atin. Hindi yung tagabutas ka lang ng upuan. Hindi yung makikinig ka lang at hinihintay mong mabusog ka. Hindi ko kayo bubusugin. Unang-una, ma-high blood kayo pag busog na busog kayo. Pwede kayong atakihin sa puso kasi nagpakabusog ka lang. Dapat tayong kumilos. O bakit isinunod ko yung Acts 1:8? Diba? Ano ang sabi sa Acts 1:8?
Magkakaroon ka ng kapangyarihan pagbabasa iyo ng banal na Espiritu at magiging saksi ka sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Di ba yan ang lagi kong sinasabi sa inyo? Yung Jerusalem, unahin natin ang mga mahal natin sa buhay. Yung asawa natin, mga anak natin, mga kamag-anakan natin, o yung Judea, mga kaibigan, o yun ang ating lalapitan para dalhin natin dito. O, at yung sinabi hanggang sa dulo ng daigdig, lahat na ng tao, dalhin natin ito, yung kaibiganin natin. Di ba? Inuulit ko lang ito. Hindi ko naman kayo kaano-ano. Pero pinadala kayo rito ni Lord. Kaya ngayon, ako ang mamamahala sa inyo para mahalin natin. Kaya ang ganda ng title na natin ngayon, ha? Si Jesus ang daan. Akalain mo naka-reserve na pala sa akin yan? Napakatagal na ng panahon. 20 years. So ulitin ko lang. Nasabi ko na to last Sunday. 20 years ko nang hinihingi kay Lord na kung bibigyan mo ako ng sariling church, ito na, ibinigay na, naka-reserve ang pangalan. Hindi na yan maaagaw sa atin. Tayo na ang original na si Jesus. O kaya halimbawa lang, maging church-centered kayo. Aba, hindi masama. Bakit? Si Kristo ang ating church. Ito ang title natin. Si Jesus ang daan. Christian ministry. So, okay lang. Dahil yung kagaya ng iba, ang pangalan, ayaw ko na dyan. Hindi na kasi ganito. Doon ako, mas mahal ko yun. Lilipat sila. Ang tawag, church center. No? Magagalit si Lord. Dahil yung nilipatan nila, si Kristo naman ang itinuturo. Iba lang ang pangalan ng church. Si Kristo pa rin. O bakit mamimili tayo? Anyway, kung aircon, sige, go. Aircon. Pero hindi, dito tayo itinalaga. Dito tayo gagamitin. Magkaisa tayo rito. Kaya yung 10, wag po nating kaliligtaan yan. Yan po ang gagawin. Ha? Ano ba ang aking mithiin? Ano ba ang aking layunin? Bakit itinayo to ni Lord para sa atin? Ang mithiin ko, maligtas ang marami. Ang layunin ko, maligtas ang marami. Ano pa? Humaba ang buhay natin. Biblical. Tinuturuan ko kayo, biblical. Humaba sa paglilingkod sa Diyos. Hindi yung humaba ang buhay mo para magpasarap ka sa buhay mo. Hindi ka tatagal. Yung mga nagpapasarap lang sa buhay mo, mababalitaan mo na lang, inatake, patay. Puro pasarapin. May gagawin tayo. No, hindi pa po ito ang message. Hindi pa ang message. Intro pa lamang po ito. Kaya, di ba, ano ang sinasabi sa Hebreo 12:2? Ang sabi doon, pang-siyam po yan sa 10. Ituon natin ang ating paningin kay Jesucristo na siyang pinanggalingan ng ating pananampalataya at nagpapasakdal nito. Kaya, ituon, Christ-centered. Yun ang napakahalaga. Kaya, nakaupo kayo dyan dahil kay Kristo. Kahit napakainit, tinan niyo ako, pinapawisan na. Mas gusto ko yan, kaya hindi ko tinapat sa akin yan. Mas masarap mag-sermon, pinapawisan. Gaganahan ka. Totoo yan. Kaysa yung giniginaw ka, hindi mo mabanggit yung gusto mong sabihin. Tatama rin. So, itoon. Kaya tayo naririto dahil kay Jesus. Si Jesus ang daan. Christian ministry. Oh, yung pang-10. Sinong nakakatanda? Ang pang-10, Joshua 1:8. Nandun na lahat. Kaya nga pagpapalain eh. Ang sabi doon, huwag niyong kaliligtan, basahin ang aklat na yaon, dili-dilihin mo ito araw at gabi, at higit sa lahat, ipamuhay, application. Pag sinabi huwag kang nanakaw, huwag kang nanakaw. Pag sinabi huwag kang papatay, huwag kang papatay. Iyon na yung application. No? Kaya, dili-dilihin mo ito araw at gabi, at ipamuhay mo ang salita ng Diyos, no? Ipamuhay daw natin. At ang pangako, napakaganda, ikaw ay giginhawa. Ikaw, prosperous, giginhawa ka at magtatagumpay.
Kaya yan na yung pangatlong itinuturo ko, na tayo ay pagpapalain. Tiyaga lang kayo sa init. Masarap kaya, tingnan nyo ako, pawis na. Masarap. Masarap maglingkod sa Diyos. Hindi yung maglilingkod ka nga sa Diyos, hahanap ka ng church. Wow, air condition, dito ako, aircon. Wala naman, hindi mo naman ipinamumuhay. Para ka lang nanonood ng, alam mo na, yung showbiz. Parang nanonood ka lang ng movie, pinaliligaya mo lang ang sarili mo. Dahil hanggang doon ka lang. Wala naman silang gagawin, yung mga sikat na church. Wala kang gagawin. Uupo ka lang dyan. Wala kang gagawin. Pagkatapos mag-sermon yung sikat, yung celebrity, uwian na. Tama ba yun? Yung ba ang gusto ni Lord? Hindi yan ang gusto ni Lord. No? Okay. So, ang title po na ibinigay sa akin ngayon ni Lord, How to be a Leader. Yan ba? Yan. How to be a Leader. Yan po ang paksa kung papaano tayo maging leader. Okay. Saan ko pa umpisahan? Doon sa reference? O sa... Sige, sa reference muna. Doon ako mag-uumpisa. Basahin po natin sa Numbers, bilang sa Tagalog, chapter 16. No? Sandali nakalimutan ko yung Bible. Ngayon lang ako nagsalamin dito. Kasi gusto ko talagang mabasa. Kasi yung mga nakaraan hindi natin nakikita. Babasahin ko na lang. Pero mababasa naman. Nandiyan naman, di ba? Numbers. Chapter. Bilang. O English. English yung pinasulat ko. Numbers chapter 16, verse 1. Numbers. Nandiyan yan, sigurado na yan. Okay, habang hinahanap nila, binabasa ko na. Ang sabi po rito, naghimagsik laban kay Moses si Korah, na anak ni Isar at apo ni Nikot, na anak ni Levi. Ibig sabihin, si Levi ay apo niya sa tuhod, si Korah. Apo sa tuhod. No? At itong si Levi, pangatlong anak ni Haku na tinawag na Israel. Kasama niya sa paghihimagsik na ito sina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab. Ito pong si Eliab, anak po to ni Jesse. Ito po yung anak na panganay. At sinasabi nga po rito na kasama nila si Datan at Abiram na mga anak. Ito po yung nag-aalsa. Sila po ang nagre-rebelde against Moses. Kaya di ba ano sabi? Naghimagsik laban kay Moses si Korah na anak ni Isar at apo ni Kot na anak ni Levi. Kasama niya sa paghihimagsik na ito sina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab. Ang ibig sabihin po naghihimagsik, sila po ay rebellion. Mga rebelde. No? At ang sabi pa sa dalawa, may kasama pa sila 215 katao na pawang kilala sa bayan at mga puno ng kapulungan. Itong si Korah, nakapag-kumbinsi 250 naniwala sa kanya. Kaya sila ay 250 plus si Datan, Abiram at si Korah. Rebelde sila kay Moses. Galit sila kay Moses. Hinarap nila sina Moses at Aaron at sinabi, sobra na yung ginagawa ninyo. Bakit itataas ninyo ang inyong sarili? Gayong lahat ng nasa kalipunan na ito ay banal at hindi hihiwalayan ni Yahweh.
Yan ang sabi ni Korah. No? Talagang naghihimagsik. Ang sa 4, nakikita na nyo na ba dyan? O wala na namang ginawa yung apo ko? Numbers? Diyan lang sa Numbers. Nang marinig ito ni Moses, siya'y nagpatira pa sa lupa. Nang marinig ni Moses, nagpatira pa siya sa lupa. No? At ang sabi niya, sinabi niya kina Korah, bukas ng umaga ipakikilala ko sa inyo, pakikilala sa inyo ni Yahweh kung sino ang kanyang hinirang at kung sino ang piliin niya ay yaong makakalapit sa kanya. Okay, yun ang kondisyon ni Moses kay Korah. No? Piliin daw. Ganito ang gawin ninyo. Ang sabi, kumuha kayo ng insensaryo bukas at lagyan nyo ito ng baga sa harapan ni Yahweh sa kalagyan nyo ng kamanyang. Kung sino ang banal ay siyang pipiliin ni Yahweh, kayong mga anak ni Levi at sumusobra na. Sinabi ni Moses, makinig kayo mga anak ni Levi, hindi ba kayo nasisiyahan na kayo hinirang ni Yahweh upang maglingkod sa Kanya sa tuldang tipanan para sa bayang Israel? Ito po kasing mga Levita, anak ni Levi, ay naglilingkod na rin sila. Kaya lang, hindi sila leader. Hindi sila yung mamumuno. Alam natin na ang tinawag ng Diyos na mamuno ay si Moses. O kaya ang sabi rito, kayong mga Levita, ibinukod na ni Yahweh upang maglingkod sa harap niya. Ibinikod na to. Di ba ito mga Levita, ito yung mga saserdote. Lahi ni Levi. No, sila yun. Okay, kaya sa 11, dahil sa hangat ninyong iyan ay nagkakaisa kayo laban kay Yahweh. Sino si Aaron upang inyong paghimagsikan? Nagkakaisa sila, hindi laban kay Moses, hindi laban kay Aaron. Magkapatid po to. Si Moses at si Aaron ay magkapatid. Laban sila sa Diyos. Sa 12, sabi rito, sina Datan at Abiram na anak ni Eliab ay pinatawag ni Moses. Ngunit hindi pumunta. Sa halip ay sinabi nila, hindi pa ba sapat sa iyo na sa kanila ay iyong inalis sa lupain sa gana na sa lahat ng bagay upang patayin ng gutom dito sa ilang? Bakit ibig mo pang ikaw ay kilalanin namin Panginoon? Hanggang sa ngayon, hindi mo pa kami nadadala sa lupain sa gana sa lahat ng bagay na di nabibigyan ng bukirin na aming pinaka-mana. Akala mo, sabi sa 12, akala mo ba'y madadaya mo kami? Hindi kami pupunta. Hindi kami pupunta. So sa 15, dahil dito, nagalit si Moses at sinabi kay Yahweh, huwag mong pahalagahan ang kanilang handog. Hindi ko sila kinunan kahit isang asno o pangmalabisan. Pagkatapos, hinarap ni Moses si Korah at sinabi, humarap kayo bukas kay Yahweh, ikaw at ang 250 kasamahan mo at si Aaron. Kayo'y mga kasama mo ay magdala ng iisang insensaryo at magsunog kayo ng kamanyang sa harapan ni Yahweh. Madadala ni Aaron ang kanyang insensaryo. Kinabukasan, nagdala nga sila ng insensaryo at kamanyang at pumunta sa may pintuan ng tuldang tipanan kasama sina Moses at Aaron. Si Korah at ang kanyang mga kasamahan ay lumagay sa harap ng tuldang tipanan at pinalagay nila sa kanilang tapat ang buong bayan. Ang kaningningan ni Yahweh ay nagpakita sa bayan. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, lumayo kayo sa kanila para malipol ko sila sa isang saglit. Ang sabi ng Diyos, Ama, na tinatawag na Yahweh, sabi kay Moses, iwasan niyo yan, lumayo kayo dyan. Dahil sila ay aking lilipulin, papatayin ng Diyos. Dahil rebellion sila, rebelde. Okay. Lumayo kayo sa kanila para malipol ko sila sa isang saglit.
Ngunit sinabi ni Moses, sabi niya, ngunit sinabi ni Moses at Aaron, nagpatira pa sila. Sinabi nila, Yahweh, aming Diyos na nagbibigay ng buhay sa lahat ng tao, lilipunin mo bang ang buong bayan dahil lamang sa kasalanan ng isang tao? Kita niyo, no? Napakabait pa rin ni Moses. Nakita niya, lilipunin yung 250 at hindi lang yan 250. Mababasa po natin sa mamaya sa 49. Itatalon ko na lang, hindi ko nababasahin lahat. Alam niyo ba kung ilan sila lahat? Bukod sa 250, mayroon pang 14,700 na mamamatay. Dahil mga followers, tagasunod ni Korah na rebelde. Hindi siya maniwala na ang tinawag ay si Moses. No? Kaya ang sabi rito, sumagot si Yahweh, sabihin ninyo sa buong bayan na lumayo sa tahanan, sa tirahan ni Korah, Datan at Abiram. Sa 25, pinuntahan ni Moses sina Datan at Abiram, kasunod niya ang matatanda ng Israel. Sinabi niya sa bayan, lumayo kayo sa mga taong ito na ubod ng sasama. Ni huwag ninyong sasalingin ang anumang ari-arian nila at baka kayo'y malipol na kasama nila. 27, gayon nga ang ginawa nila. Sina Datan at Abiram ay nakatayo sa pintuan ng kanilang tulda kasama ang kanilang sambahayan. Sinabi ni Moses, malalaman ninyo ngayon na sinugo ako ni Yahweh upang gawin ang mga bagay na ito. At ito'y hindi ko sariling kagustuhan. Kapag ang mga taong ito ay namatay sa sakit o sa anumang nakamatayan, nangangahulugan, hindi ako ang sinugo ni Yahweh. O yun ang sabi ni Moses, pag namatay daw sa yung normal na kamatayan, hindi siya ang sinugo. O kaya ang sabi niya sa 30, ngunit kapag bumuka ang lupa at sila'y nilulun ng buhay, kasama ang lahat ng mga kaugnayan sa kanila, ang nangangahulugang naghimagsik sila kay Yahweh. O, at ang warning ni Moses, ngunit kung sila ay lulunukin ng lupa, ibig sabihin, talagang they are rebellion. Laban kay Moses. Dahil si Moses talaga ang itinalaga ng Diyos. Ito so maganda sa 31. Ang sabi sa 31, hindi pa halos natatapos ang salita ni Moses. Yung sinasabi niyang lulunukin, hindi pa gaano natatapos. Sabi, hindi pa halos natatapos ang salita ni Moses, bumuka ang lupa sa 32 at nilulun ng buhay sina Korah pati ang kanilang mga kasambahay, ari-arian, silang lahat ay nalibing ng buhay. Muling naghilom ang lupa at hindi na sila nakita ng mga Israelita. Tingnan niyo, ang rebelde. Sinabi ni Moses, lumayo-layo kayo dyan. Baka lunukin kayo ng lupa. Bumuka talaga. Sabi, di ba? Hindi pa natatapos. Ang sinasabi niya, bumuka na ang lupa. Lahat ng ari-arian nila, ang bahay nila, mga gamit nila, mga anak nila, nilunok ng lupa. At yung 250, hindi ko nababasahin, kasunod po yan yan, namatay naman sa apoy. Yung 250 followers. Alam mo kasi itong si Korah, magaling eh. Magaling si Korah. Akalain mo, habang si Moses nagsasalita ng aral, at pagkatapos, si Korah, bumubulong na yan. Magaling bumulong yan eh. Parang bubuyo. Bulong ng bulong na mali yan si Moses. Hindi yan talaga ang tinawag. Ako ang tinawag, sabi ni Korah. Magaling bumulong. Alam niyo kung bakit magaling bumulong? Abay, 250 nakuha niya. 14,700 naniwala sa kanya. No? Kaya yung magagaling bumulong, walang balak yan. Hatiin, sirain ang gawain ng Panginoon. Ngayon, kung iyan ay nagpapatuloy magpahanggang ganun, may gumagawa ng ganyan, hindi siya lulunukin ng lupa. Lulunukin siya ng problema. Problema ang lulunok sa kanya. Parang si Jonas.
Si Jonas, hindi sumunod. Sabi sa pumunta ka sa north, sa south pumunta. Ayun, nilunok ng isda. Di ba? Nilunok ng isda. Ngayon, walang isdang lulunok sa iyo. Kapag sinusuway mo ang Diyos, nagiging rebelde ka sa Diyos, diba? Lulunokin ka ng problema. Pati yung problema, hindi lang ikaw ang nakakaalam. Buong kapaligiran, alam yan. Dahil, ibubulgar ni Lord yan. Sasabihin niya ni Lord. Okay. O, itong basahin ko sa inyo yung shortcut ko na. Sa 49. 49. 47. Ito na. Sandali ha. 48. Ito 49. Ang namatay buhay ay nawala ang salot. Ang namatay sa salot na yaon, ito na yun. Ang namatay sa salot na yaon ay 14,700. Makikita po yan sa 49. 14,700 bukod sa mga namatay na kasama ni Korah. Kasama ni Korah. 14,700. Magaling po. Magaling si Korah. Parang politiko. Politiko. Iboto nyo ako. Hindi kayo magdurusa kung may selfish motive. May pansarili. No? Kaya, imagine, at yung namatay na 14,700, hindi yung namatay sa nilunok ng lupa. Sila ay namatay sa salot. Kung itutuloy-tuloy nyo sa 50, salot, patay silang lahat. O kaya ang itinuturo dito, kapag ang Diyos nagtalaga sa isang kongregasyon, sa isang church, ang gusto ng Diyos, mahalin po natin ang nangangasiwa o ang pastor. Yun lamang po ang dapat. Igalang, mahalin, no? Diba? Yan lang naman ang sinasabi ko. Pasensya na, ulitin ko, kaya ako hindi tumatanggap ng sahod dahil yan ay pangako ko sa Diyos na isusulit ko sa Kanya dahil sapat ang biyayang natatanggap namin ang asawa ko. Sapat ang biyaya. Ang tanging hinihingi ko lang, no? Igalang ako. Yun na lang. Pagkalang. Yung babastusin ako, mayroong lalapit dyan. Pagtapos kong magsermon, bulong ng bulong na para masira ako. Nako, ang Diyos hindi natutulog. Hindi po natutulog. Ako'y naniniwala na ako ang itinalaga ng Diyos dito para sa inyo. At alam nyo na, ang aking mithiin, maligtas ang marami sa dakong ito. Kaya nga, nagpadala na si Lord ng tamang tutulong dahil magandang kanyang plano. Tayo ay lalabas. Doon na tayo sa Centennial. Kasi pagdating sa Centennial, marami pong negosyante doon na papasok. Dito po, dahil ito ay subdivision, kaunti lang talaga. Subok ko na po yan. Nakaunti lang talaga pag sa loob ng subdivision. Kasi unang-una, iba private ito may nagmamay-ari nito. Thank God na pinagamit sa atin. At hindi nagagalit. Sabi niya, hanggat gusto mo pa. Sabi sa amin ng asawa ko, hanggat gusto niyo pa, gamitin niyo. Libre. Wala kayong babayaran. Walang kuryente, walang tubig, walang babayaran. Kaya lang, sang-ayon po ako sa advice ng taga New Life, no, na doon tayo dadalhin sa Centennial. Malapit lamang po yun. Malay nyo, baka katabi natin ng CCF. Siyempre, air condition na lang tayo yan. No? Kaunting tiis lang. Okay. Yung babasahin ko naman sa inyo, yung ating teksto. Nandyan sigurado yan. Ang mababasa sa 1 Timothy, nandiyan ba? 1 Timothy chapter 3, verse 1. Yan na ba? Tama?
Okay, nahanap pa. Okay. Babasahin ko na habang alam po ninyo, yung mga nag-a-aspire na maging officer, ito po yan, babasahin ko sa inyo. Kasi yan, hindi po yan para sa pastor. Yung mga nandyan. Yan po ay sa mga pamunuan, BOT, lahat kung ano yung katungkulan mo dito. Para sa officer. Hindi po yan para sa pastor. Okay, babasahin ko po sa inyo. Timothy, chapter 1. Kung naghahangat kayo na maging officer, ito po ang qualification. Mayroon pong qualification. Ang sabi rito, ang title, ang mga tagapangasiwa sa iglesia. Tagapangasiwa, yung mga pamunuan, BOT, lahat nandyan yung kasama yan. Sabi rito, totoo ang kasabihang ito. Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya't kailangan wala siyang kapintasan. Isa lamang ang asawa. Dapat daw yung naghahangad ka maging officer ay isa lamang ang asawa. Marunong magpigil sa sarili. Maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan. Ang ibig sabihin ng bukas ang tahanan, welcome lahat ng gustong pumasok na makikipagkaibigan. Bukas ang tahanan. Nasaan na yun? Kailangan din siya hindi mahilig sa alak, hindi manginginom, hindi mapusok, kundi mahinaw at maibigin sa kapayapaan. Hindi gahaman sa salapi. So, kung gusto mong mga siwa, maging officer, maging pamunuan, hindi ka dapat nagmamahal sa salapi. Ang sabi rito, hindi gahaman sa salapi. Kailangan siya ay mahusay, mamahala sa sariling sambahayan. Ibig sabihin, sa bahay mo, pinakikinggan ka ng mga anak mo. Marunong kang mamahala sa loob ng tahanan. Wala pong pagkakaiba ang tahanan sa church. Sa church po, kinakailangan po talaga may planning and budgeting. Sa loob ng tahanan, pag wala po tayong plano, gastos dito, gastos doon, bara-bara, ang puro gastos, hindi maganda ang sambahayan. Kaya ang sabi rito, sa 4, kailangan siya'y mahusay, mamahala sa sariling sambahayan at igagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Sa church, ganun din po. Iyan ang ipinagmamalaki ko. Ang gift sa akin ni Lord, how to manage. Ang gift po yan ay hindi pwedeng nakawin at hindi pwedeng diramin at hindi pwedeng gayahin. Gift nga yan, galing sa Diyos po yan. Yan ay proven ko na, napatunayan ko na bagaman ako ay hindi magaling mag-sermon, utal-utal magsalita. No, totoo yan. Hindi ako nahihiya. Kasi, hindi ko pa nasasabi sa inyo, mga 6 years ago, na mild stroke ako. Pero hindi naman namatay ang kalahati kong katawan, kundi napapansin ko yung salita ko, utal-utal na. Kaya, pero how to manage, I know how to manage. Everything must be recorded. Kaya kung ninyo napapansin, lahat yan, kasaysayan natin, minutes of the meeting, lahat nakasulat yan, mga nagagawa natin, nakasulat. Sabi sa 5, paano makapangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya ay hindi niya kayang pamahalaan? Kung hindi mo kaya ang pamilya mong pamahalaan, hindi ka rin dapat dito. Dahil dito, maraming pamilya, maraming pamahala. Yung nag-iisa nga lang, sarili mo na eh. Hindi mo pa mapamahalaan. Sinusuway ka pa, mismong anak mo. Sinusuwag ka pa. Pag may maganda ng hanap buhay, yung anak mo, gagawin ka na lang katulong. Gagawin kang utas. Bili ka nga doon ng suka. Bili ka. Mayroong ganyan po. Noon pa, sa 13 kami nakikita ko.
utusan. Bili ka doon, maglaba ka, magluto ka, magsaing ka. Hindi tama po yan. Magulang ay magulang. Maganda lang ang ng trabaho mo, gagawin mo, aalilain mo ang iyong magulang. Hindi, di ba? Ang sabi sa Exodus chapter 20 verse 12, no? Honor your father, honor your mother. Igalang. Mahalin. Yun ang utos. Okay. Ang sabi sa dito, sa 6, kailangan siya ay matagal nang nananampalataya. Matagal na. Yung matagal na. Kaya nga, di ba sabi ko ngayon, iba na tayo ngayon. New management, under new management. Talagang dadaan po tayo sa proseso na ginagawa ng new life. Dahil tayo po, bagamat ang registered si Jesus ang daan, Christian ministry, pero nasa ilalim po tayo ng new life. Nasa ilalim, umbrella. Hindi naman, pwede naman tayong tumanggi, di ba? Pero hindi ako tatanggi. Bakit? Malaki ang maitutulong po nila sa atin. Wala silang ibang layunin. Turuan tayo, kaya tingnan mo, kabataan, may nakaupo na. 3. Sa unang kwan lang yan. Sa unang sago pa nila. May masayang-masaya ako. Kasi, di ba, hindi ko kaya magpindot-pindot. Una, ang kamay ko, pasmado. Pag nagpirma nga ako, hindi maintindihan. Okay, ba't ako napunta dyan? Okay, saan ba tayo natapos? Okay, basahin ko na lang. Kailangan siya ay matagal nang mananampalataya. Kung hindi, baka siya ay maging palalo. Ano bang ibig sabihin ng palalo? Mayabang. Palalo. Magiging mayabang. No? Magiging palalo at tuloy na hatulan kaya ng diablo. Sa 7, kailangan din siya ay igagalang ng mga taong hindi kaanib sa iglesia at nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng diablo. O kaya daw tayo dapat hindi napupulaan ng kapitbahay, yung mga hindi member. Ang sabi sa 8, kailangan naman ang mga magiging tagapaglingkod sa iglesia ay marangal, tapat, mangusap, hindi sugapa sa alak, at hindi sakim. 9. Kailangan sila ay tapat sa pananampalataya ng ating ipinapahayag na walang dapat ikahiya. 10. Kailangan subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Yan po ang sinasabi ko. Kaya sabi ko, dapat dumaan tayo, mag-undergo tayo sa beyond success. Napakahalaga po. Napakaganda. Hello. 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 Here. Hello, Mike. Dapat dumaan po tayo. Dalawang round table lang po kami. Unang-una kasi na itinuturo sa akin, napakahalaga. Baking ako nagulat din. Matagal na akong pastor. Attitude. Yan po ang dapat mabago sa atin. Yung pag-uugali natin. Kasi kung tayo ay mayabang, pagdating dito, pagyayabang mo pa, puro ka lang yabang, ito ang gawin natin, wala namang ginagawa, ito ang gawin natin, ito ang gawin natin. May isang tao, wala namang nadala rito. Buti pa si Ate Lini, maraming nadala. Pero si Lord ang may gawa niyan, ha, Ate Lini, ikaw lang ginagamit. No? So, dapat mag-undergo tayo sa beyond success. Attitude ang number 1. Alam mo, ako, nagpatotoo ako dyan sa attitude. Sabi ko, ako dati, siga ako sa amin. Hindi talaga. Walang pwedeng makatalo sa akin, kaya nga ako nasaksak na. Napalo na ng tubo, 7 stitches, napalo ng tsako, basak to. Binaril ako 3 times. So, attitude ko noong panahon, grabe, wala akong patawan. Kaya kung ngayon, kaya nga parang lumalabas, para akong Terminator. Hindi kita papatulan, hindi kita aawayin, tatawagin na lang kita, terminated ka na.
Hindi ka na kailangan. May mga cause naman. Kasi ako nilagay ng Diyos dito para pamahalaan kayo. Hindi yung kayo ang mamamahala sa akin. Mali, katulad ni Moses. Si Moses, alam mo nyo ba? Panireklamo yan si Moses na tinatawag ng Panginoon. Sabi ni Moses, hindi ako marunong magsalita. Utal-utal ako magsalita. Sinabi yan. O kaya nga, walang problema dyan, sabi ng Diyos. Sabi ni Yahweh, nandiyan ang kapatid mo, si Aaron. Siya ang gawin mong spokesman. Siya ang magsasalita. Ako, hindi rin ako marunong magsalita. Nandiyan si Pastor Dan. Magaling paliwanag yan. No, hindi yan utal-utal. O kaya, inuulit ko, walang magaling na pastor. Wala. Dahil si Pastor Ed Lapis, hindi mo pwedeng patayuin dito para magsalita sa inyo. Kaya niya ba yun? Hindi tayo papansinin sa ganitong kapiranggo. Hindi tayo papansinin. Kaya lang, ang ganitong kapiranggo, hindi magtatagal. Ang CCF, wala pang 40 years. Ang laki na. Ang laki ng dinding. Saan niya nagpasimula? Sa garahe. Yan ang kasaysayan. Katulad natin, si Jesus ang daan. Saan ang pasimula? Dito sa garahe. Sino ang gagamitin niya? Tayong lahat para ito ay lumago. Lumago. Bakit ako naman napunta dyan? Ano pa? Ito ang ipinakikita na kung mag-a-aspire daw tayo, dapat qualified ka. No? Ito naman ang sasabihin ko sa inyo. Ito ang malaking pagkakaiba. Paano naman ang mga pastor? Dapat ba nasa ganyang katangian? Ayon po sa aking pag-aaral, correct me if I'm wrong, kung mali ako, pero ayon sa aking pag-aaral, ang Diyos, kapag tinawag ka, kahit ikaw na ang pinakamasama, tinawag ka niya para maging apostol, para maging pastor, walang tinitingnan. Katulad din, no? Katulad ni Pablo. Ano po ba si Pablo? Si Pablo ay mamamatay tao. Marami ay pinabato, kasama na nga si Esteban. Pinapapatay. Inuusik sila, pinakukulong sila. Bakit siya napili? Si Apostol Pablo. Masama yun. Ang dami pinahuli. Nabulag nga siya nang kausapin siya ng Diyos, ni Jesus, sa Damasco. Doon siya nabulag. Kaya simula nung nandun nabulag siya, naglingkod na siya, naging apostol na siya. Pang-14 na apostol, si Pablo. Kasi ang 12, kasama si Judas. Nang mamatay si Judas, nagpalabunutan, nakuha si Matias. Si Matias ang pang-13 apostol. Si Pablo, self-declaration. Sinabi niya, tinawag ako para maging apostol ng mga hintil sa atin. Kaya si Pablo, ang tinuturuan niya, siya ay naka-assign sa mga makasalanan sa atin. Si Pablo. Yan ang trabaho. Pero tingnan mo, ano ang tinignan ng Diyos kay David? Huwag muna kay Pablo. Punta naman tayo kay David. Ayaw ko kung nandyan. Yung Unang Samuel, chapter 16. Unang Samuel, chapter 16. Pakihanap. Kasi ito, ang kwento rito sa unang Samuel, chapter 16. Si King Saul, ang unang hari ng Israel. Pero wala sa plano. Wala sa plano ng Diyos Ama, si King Saul. Kaya naging hari si King Saul dahil sa kakulitan ng mga tao. Makukulit na tao. Ang sabi nila, gusto na namin ng hari. Gusto na namin ng hari. Tinakot pa nga sila ng Diyos. Sabihin mo, Samuel, na kapag mayroong ng kaharian, ang Israel, ang mga anak nilang babae, servidora, ang mga anak nilang lalaki, sundalo, pwedeng mamatay.
Pero ano ang sabi ng mga tao? Hindi, kahit na ano, gusto namin ng hari. Napilitan ng Diyos na ginawa hari si King Saul. Pero wala sa plano ng Diyos na si King Saul ang maging hari. Kanino? Pakisagot. Kanino may plano? Ang Diyos. Hindi alam. Sere, may plano ang Diyos kay Judah. Si Judah po na pang-apat na anak ni Jacob na tinawag na Israel. Anak niya, lahi niya si King David. Kaya ang sabi ng Diyos, ang hari na gusto ko ay nagmula kay Judah. Si Judah. No? From Abraham to King David, 14 generation. Itong si Judah, pang-apat yan. Anak si Abraham, anak si Isaac. Abraham, Isaac, Jacob, at Judah. Pang-apat. So, ikasampung lahi galing kay Judah si King David. Si Haring David. At sabi nga dyan, nandyan na ba? Samuel chapter hindi yan. Pero okay lang. Okay. Alam, natatandaan ko pa naman. Makikita ngayon sa importanteng makita nyo yung 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ang sinasabi doon kung papaano tumitingin ang Diyos na kukunin niya. Nandiyan na ba? Samuel, nandiyan na? Good? Okay. Ang sabi ng Diyos, Propeta Samuel, inalis ko na sa pagkahari si King Saul. Inalis ko na. So pumunta ka sa tahanan ni Jesse, and sabi niya, may anak si Jesse na gusto kong ipalit kay King Saul. Okay, nakita ni Samuel, ang tiningnan niya ni Samuel, nang makita niya si Eliab, ang panganay. Nang makita niya si Eliab, ang sabi ni Samuel, ito na siguro ang magiging kapalit ni King Saul. Dahil si Eliab ay matipuno, matangkad, no? Malakas. Pero nang sabihin ni Propetang Samuel, Lord, ito na ba ang napili mo? Hindi yan. Sabi niya, hindi yan ang pinili ko. 8 sila magkakapatid. Yung 7 ay pinakita. Ay, hindi yan, wala. Sabi ni Propetang Samuel, wala na ba talagang anak kayo? Mayroon pang isa. Yung pastol, si David. Pastol siya. Patawag mo. Nung makita si David, ito ang aking tinatawag na maging hari. Ano ang sabi doon? Kayo kasi mga tao, sinabi niya yan, mababasa dyan. Kayo kasi mga tao, tumitingin kayo sa panlabas na anyo. Nakita niyong makisig, kasing kisig ni Pastor San Miguel. Joke lang yan. Nakita niyong makisig, matangkad. Kayong mga tao, panlabas na anyo lang ang tinitingnan ninyo. Kaya mababasa natin dyan sa 7, ang sabi sa 7, ang Diyos, ang tinitingnan niya, ang puso. Hindi niya tinitingnan ang panlabas na anyo. Ang puso, kasi alam niya na ang taong yan, ang kailangan niya. Kaya alam niyo kung bakit? Si King David ay tinawag po na a man after God's own heart. Na kahit marami siyang nagawang kasalanan, ipinapatay niya ang asawa ni Bathsheba. Diba? Sabi, kapitan yun. Gusto ko yan si Bathsheba, napakaganda. Sige, isama mo sa gera yung kapitan. At pag nandun na, iwan nyo. Patay. Diba? Martyr yan, intentional. Kaya nakuha niya si Bathsheba. Anak niya, si King Solomon. Yung pa ang napiling kasunod niya. Yung anak sa pangalawang asawa. Yung pa ang napili. So, ang tinitingnan natin dito, kaming mga pastor at mga hari, kung mayroon pa mga hari, ang tinitingnan ng Diyos, ang puso.
Hindi kami kasali sa mga binasa kong qualification kanina. Si Moses, pumatay, pero siya pa rin ang tinawag. Pinakamagaling. Maliban kay Kristo, si Kristo katay talaga ang the greatest. Wala nang iba. Pero sumunod si Moses. Siya ang pinakamagaling na leader. No? So, ang tiningnan ng Diyos, puso. So, ang mga pastor na itatalaga niya, mga pastor, ang tinitingnan ng Diyos, ang puso. Sabi nga ni Apostol Pablo, ito napakaganda, mababasa niyo yan. Sabi ni Apostol Pablo, hindi pa ako pinapanganak. Sabi niya, hindi pa ako ipinapanganak. Itinalaga na ako ng Diyos para maging apostol. Imagine. Marami pa, hindi lang yan. Meron pa akong nabasa, ginaganyan din ang sinabi. Hindi ka pa ipinapanganak, nakatalaga ka na. Alam niya na. No? Kaya nga, hindi hahaba na. Ayaw ko ng dugtungan pa. Dahil ang tapos ko talaga ay 15, quarter to 10. Quarter to 11, sorry. Quarter to 11. Kaya mayroon na lang 2 minuto. So, ang gusto ko ipakita rito, kami mga pastor, ang tinitingnan ng Diyos, puso. Ayaw niya ng mayabang. Kasi mababasa po natin sa Proverbs chapter 6, verse 16. Naka-video naman tayo. Mababasa nyo. May 7 bagay na galit ang Diyos. Ano ang una? Anong number 1? Mababasa mo ha? Kawikaan chapter 6, verse 16. Hindi ko po pinasulat dyan. Ang number 1 na galit ang Diyos, yung mayabang. Yung palalo. Yung mayayabang galit ang Diyos. Pangalawa, yung sinungaling. Kaya ang sinungaling, ang tatay ng mga taong sinungaling? Ang tatay nila ang diablo. Sabi sa John chapter 7 or 8. Nandun po yan. Ang tatay ng mga taong sinungaling ay ang diablo. Kaya ang Diyos, galit na galit. Hindi ko nasasabihin yung iba pa. Dahil sinabi ko lang na galit ang Diyos sa mga taong mayayabang. Okay? Yan lamang po. Tayo po ay mayroong pang banal na hapunan. Tinatawagan ko po ating presider. Maraming salamat, Pastor, sa isang mabiyayang mensahe ng buhay. Tunay nga na kung sino man ang itinalaga ng Panginoon na mga nasiwa sa isang iglesia, sumunod po tayo. No? Wala tayong karapatang yung mag-go against sa naglilingkod. Ang mga pastor, kung sila man ay nagkamali, sa Diyos sila kaharap. No, ang Diyos ang magpaparusa sa kanila. Ang Diyos ang magkukorek sa kanila. Tayo na mga members, wala tayong ni kapulit na karapatan. No? Ang karapatan lang natin ay sumunod. No? Kapag nagkamali ang pastor, siya ang mananagot sa Panginoon. At sa umagang ito, purihin ang Panginoon dahil ngayon ay first Sunday of the month. Gaganapin po natin ang banal na hapunan. Ito ay patuloy natin pag-alaala sa sakit at hirap na ginawa ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Tinatawagan ko po ang 2 pastor na pogi, si Pastor Edgar at si Pastor Dan, para sa banal na hapunan. Inuulit ko po, ang banal na hapunan ay para lamang sa edad na 12 above. 12 below ay hindi pa po pwede sa banal na hapunan. Kaya, bago ang lahat ay gusto ko pong tinatawagan ko na rin po si Ate Lilia at Ate Ana sa pamamahagi. Okay. Kaya ang sabi rito, kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nakakasala sa katawan at dugo ng Panginoon.
Kaya't siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kaya nga, ang iba sa inyo ay mahihina, sakitin, at ang iba nga'y namatay na. Okay, kaya siyasatin daw po natin ang ating mga sarili. Pastor Dan, kung mayroon ka dyan, ikaw nang bahala sa pagbigay ng tinapay. So, ito pong communion ay ito ay symbolism po ng pag-aalala natin, kasi sabi ni Paul dito sa 1 Corinthians 11, as often as you drink it. Hindi, wag natin lang ilimit yan sa every first Sunday of the month, which is ginagawa naman sa mga iglesia, no? Pero as often as you drink it, ito'y pagpapaalala sa atin kung anong ginawa ng Panginoon. Kasi nga, pag binasa natin sa Gospels, sa Matthew 26 verse 26, and as they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to the disciples and said, "Take, eat, this is my body." So, hindi naman niya hinati-hati ang katawan niya. No? Kumbaga parang ito'y simbolismo, kinuha niya yung tinapay, hinati niya at binigay niya sa mga disipulo. Ito'y para kanilang kainin. May ibig sabihin po yan. And sa next verse, and he took the cup, gave thanks and gave it to them, saying, "Drink from it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins." So ito ay para mawala o malinis tayo sa ating mga kasalanan. So lagi natin iintindihan pag kumakain tayo ng tinapay at umiinom tayo ng juice na sinisimbolo niyan ang katawan at dugo ni Kristo, inaalala natin yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Nakikigets po ba natin yun? At huwag natin i-take lightly yung sinasabi sa verse, sabi ni Paul. Huwag nyo ipawalang bahala yan. Kasi nga, yung iba, pinapawalang bahala, kaya yung iba sakitin at kasi nga, pinabaliwala na kumakain lang sila at kumakain at hindi nila iniintindi. Ano yung kahulugan nung communion? Nag-gets po ba natin? So habang kakainin natin, alalahanin yung ginawa ng Panginoon sa krus. Namatay siya para sa iyo. Di ba? Binigay niya ang kanyang katawan para sa iyo. Siya ay naging broken sa cross. Nakikita po ba natin yon? Siya ay hinagupit lahat. Umagos ang dugo niya hanggang wala nang natira. Kaya nga natira nung sinaksak siya, di ba? Ang lumabas ay hindi na dugo eh. Di ba? Wala nang dugo. Kasi nga lahat na lahat binuhos niya eh. Para sa iyo yon. Tingnan mo sa katabi mo sa'yo, para sa iyo. Isipin nyo, parang gusto kong paano sa isip nyo kung anong ginawa ng Panginoon sa krus. Yun ang inaalala natin habang tayo ay kumakain. Let's not take it lightly. Okay? So as we take pwede na po natin i-distribute yung mga elements. At alalahanin natin yung ginawa ng Panginoon sa krus. Napakahalaga po nito. Okay, habang po dinidistribute elements. Sabay-sabay po natin kakainin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. At inaanyayahan ko pong tumayo po ang kapulungan kapag hawak na ninyo ang tinapay at ang kupa. Salamat po. Meron na ba lahat? Isa pa.
Kumuha na rin kayo, Ate Ana, Ate Il. Sige po, sabay-sabay po tayo. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nang gabing siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at kanya itong pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kanin at tinapay. At matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo uminom. Po tayo manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Sa aming pag-alala ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo na kung saan ang iyong katawan ay napira-piraso, Panginoon, at ang iyong dugo ay naibuhos, Panginoon. Ito ay para sa aming kagalingan, para, Panginoon, sa aming kapayapaan at yung aming mga kasalanan ay mahugasan, Panginoon. At kami magkaroon ng buhay na naayon, Panginoon, sa bagong tipan. Salamat, Panginoon, sa araw na to, sa pagpapala, Panginoon, na nasa amin, na natanggap sa umagang ito. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po ang kapulungan. Ngayon naman po ay nasa bahagi tayo ng paghahandog. Ihanda na po natin ang ating mga handog at lilikumin ito ng ating tagalikom si Sophia po. Tinatawagan ko yung dalawang kabataan, si Nika at saka si Sofia, para likumin ang mga handog. Tinatawagan ko po si Ate Arlene para sa panalangin sa ating handog. Salamat po sa Diyos, Ama namin sa taas. Maraming salamat po sa pagkakataon to. Kami po ay nakapagbalik sa inyo ng aming mga munting handog sa inyong pong sambahan. Maraming salamat po. Ngayon pa lang po ay ipinagpapasalamat namin lahat. Ang mga bagay na ito, wala man o merong nakapaghandog sa inyo, alam namin ito ay hindi niyo pababayaang manatili. Bibigyan niyo po ng mga hanap buhay ang mga wala. Palalakasin niyo po ang hanap buhay ng mga negosyante. Palalakasin niyo po ang bawat isa sa amin para kami ay lalo makapagbigay ng munting handog sa inyo pong sambayan. Kaya Lord, panalangin po namin na ito ay magamit sa mabuting paraan. Lahat ng ito ay patungkol sa inyong sambahan. Kaya Lord, muli-muli binabalik ko sa iyo
ang mataas na papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Para naman po sa ating pagbabalita, natapos po yung round table number 2 ng may kagalakan kami. Doon ko lang na-realize, wala talaga akong attitude. No? At hindi pa rin pala ako lumalago, pansot. No? Salamat na lamang dahil meron tayong lesson na ganito. No? Dahil dito, na nare-realize natin paano nga ba ang maging leader. No? Paano ka ba bilang isang tao? Anong iyong attitude? Anong meron sa'yo, no, na dapat pang i-develop at dapat ka palang lumago sa pagkakilala sa Panginoon? Noong Saturday ba yun? Gawain ninyo? Yes po. Noong Saturday, ginanap naman yung gawain ng mga kabataan. Praise the Lord. Thursday po? Thursday pala, no? Pasensya na po, makalimutin na. Noong Thursday, ginanap ang gawain ng mga kabataan. 7 kabataan ang dumalo. Meron daw dumating, nahiya naman. Ba't kayo nahiya? Ay, libre yun ni Pastor Dan. No? Dapat nga, nauna kayo doon eh. No? Yung mga nahiya, hindi nakakain ng Dunkin Donut at drinks. No? So, for the first time, nailabas ang mga bata sa labas. Yung totoo. No? Hindi lamang kwento na walang gawa. No? So, salamat sa Panginoon sa pangunguna ni Pastor Dan. Talaga ang Panginoon talaga kung magpadala, sobra-sobra sa kabaitan. Kaya ngayon, na-train naman sila. Kahapon lang yan sila na-train. Yung 3 poging niya na nasa audio natin. No? 1, 2, 3. No? Salamat tayo sa Panginoon sa pangunguna naman ni Pastor Dan. Kasi si Pastor Santiago, hindi rin marunong. Ako rin hindi. No, ang alam ko lang bumasa ng Facebook. No? Kung kami ang aasahan, ay wala kayong matututunan sa amin. Bible study meron. No? So, pinanyayahan ko yung mga kabataan. Dumalo kayo pag nagpatawag si Pastor. Tignan niyo yung inyong yung chatroom ninyong mga youth. Di ba napalitan nyo na yung inyong chatroom. No? Iba na ang pangalan. So, pag sinabi ninyong oo, umuo naman. Pag hindi, hindi. No? So, sana marami pang dadalong mga kabataan. Ilan naman kayo? Ilan kayo mga nabautismo, nandyan ang katibayan. No? So, dalo kayo pag nagpatawag si Pastor Dan. Ibig sabihin niyan, libre. No? Kaya magalak kayo. Dahil action man ang tagapanguna sa inyo. At sa round table number 3, ayusin nyo na po yung inyong mga cellphone para sa Zoom, no? Sa Zoom, masaya din doon ang kaganapan. Dahil meron niyang merong interaction. Hindi boring ang ating gawain. Dahil may interaction, nandoon na yung nervyos, kaba, at nawala yung antok. No? Dahil, sabi nung katabi ko, ano ba sasagot dito? Sabi ko, nandyan na rin ang sagot dyan. Babasahin mo na lang ako, nervyos na rin. Dahil, pauna-una kung sino lang ituturo ni Pastor Dan siyempre lagi kaming alisto. No? So, nandoon lang din naman, kailangan lang ma-awaken nga tayo para tayo matuto. Kaya salamat sa Panginoon, pinapadala niya ang mga tamang tao, inaalis naman yung mga hindi tama. No? Praise the Lord. Napaka natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. So, sa iba pang mga concerns, tinatawagan ko si Pastor Dan. Baka mayroon kayong concern? Okay, so announcement lang po. No? So, magsisimula na tayo magkaroon ng ating music team or praise and worship team. Tutuwa ba kayo doon? Na hindi na kayo magda-download ng Itong mga kabataan na nandito, unti-unti na natin silang turuan ng instruments, like gitara, piano. Bibili rin tayo sa ng beatbox para kahit pa paano meron drums. Okay? Beatbox. So, meron na rin, dala ko na rin yung power supply ng keyboard, testingin natin mamaya. Kasi kahapon, sinusubukan namin isaksak, ayaw bumukas. Nabasag ata. Nagbasag yung saksakan, yung adapter. So, yun po, every Saturday namin gagawin. Okay, so kung mga kabataan dyan, o mahilig kayo sa music, di ba? Marunong kayo kumanta, why not ilabas yung mga
gifts and talents ng Panginoon. Ang ganda ng message ni Pastor, di ba? How to be a leader. Ibig sabihin, lahat, actually merong isang church, ang kanilang theme nung, I think 2 years ago yun eh, every Christian is a leader. Tingnan mo nga yung mata ng kapatid, yung katabi, tingnan mo nga sa kanya, you are a leader. Ayun mo, you are a leader. Hindi, alam niyo mga kapatid, hindi, parang huwag natin baliwalain yung ginawa ng Panginoon. Nung siya'y umalis, di ba, ang sabi niya, ipapadala ko ang banal na espiritu, di ba? Para kayo ay bigyan ng kapangyarihan para humayo. So gagamitin talaga ni Lord yung gifts and talents natin. Hindi aksidente na yung binigay ng Panginoong mensahe kay Pastor Edgar is how to be a leader kasi nga lahat tayo itataguyod ng Panginoon. May sinabi siya kanina, excited si Pastor Edgar, doon, lalabas tayo pagka tayo Centennial. May narinig ako, sabi, saan yun? Diyan yun, mag-pray tayo. Hindi pa natin sinasabing lalabas na kagad tayo doon. Pero pag-pray natin, simula ngayon, mag-pray na tayo. Lord, anong lugar doon? Saan doon? Di ba? Kasi pag nagkaroon kayo ng mga sasakyan, hindi na kaya dito. Ayun, pick up ko, nandyan. Tapos sasakyan ni sister, nandyan na. So hindi tayo magkasya, magagalit sa atin yung subdivision, di ba? Yung homeowners. Kailangan natin ng mas malaking lugar. Amen ba? Amen. Oh, pag lumaki yung lugar, siyempre, may mga taong papasok. Akala naman ako po tayo lahat. Kailangan may usher dyan. Merong magwe-welcome dyan. Di mo ba? Merong nasa worship team. Di mo ba? Kailangan ng mga Christians na tumayo at lumago. Kaya praise God sa maplakpan natin ng Panginoon sa pagbuhay ni Pastor Edgar. Yung message niya, how to be a leader. Diba? Kailangan natin yon. So, yung beyond success naman, kasi ang beyond success talaga, pag sinimulan mo, kailangan mong tapusin. Pag na-late ka, doon ka na sa susunod na batch. Okay? So yung mga next batch na kayo, yung mga gustong antayin nyo, matatapos na, third na siya, so pag after ng 7th batch, may graduation yon, masaya yon kasi magbibigay ng certificate. Kakaroon kayo ng certificate. Galing kay John Maxwell mismo. Pirmado ni John Maxwell yun. Kung lalo si John Maxwell. So yun lang po yung aking parang announcements. Ako po yung nagagalak ng mga kabataan na rise up. One of these days, ipagsasamahin natin yan. May pupunta tayo doon sa Tansa. May mga kabataan din doon. Makilala niyo ibang mga kabataan. Ma-inspire kayo na meron pala mga kabataan na lumalakad din sa purpose, sa layunin ng Panginoon. Di ba? At malay niyo, makilala din. Wala. Saka na yun. Okay, may plano ang Panginoon sa buhay natin lahat. Amen. Ako kasi kabataan ako nakilala sa Panginoon. Kaya ako excited din sa inyo. At years from now, makikita ko yung fulfillment ng purpose ni Lord. Ayun lang po. Salamat po, Pastor Dan. Excited rin po ba kayo mga kapatid? Amen. No? So, ako rin na-foresight ko na saan kaya doon. No? Yung bang pinakamataas, yung bang bagong bukas sa subdivision sa harap. Ang Diyos ang magbibigay sa atin. Kailangan lang natin na manalangin ng walang patid. Na? So manalangin tayo mga kapatid para sa realization ng ating mga inaasam. Hindi lang yan panaginip, hindi lang yan dream. No? Kundi asamin natin ang katugunan ng Panginoon sa lahat ng ating mga plano. No? At sa puntong ito, Pastor, may mga charts concern ka pa ba? Wala na. Okay. So tinatawagan ko po si Pastor. Karagdagan lamang po sa pagbabalita kasi nakalimutan ni Messi sabihin. Natawa. Pwede po bang yumuko tayo? Ang gusto ko lang makita ang ating mga kamay. Itataas niyo kung ano ang gusto ninyo. Kasi, sige, yuko na po. Sino po ang gusto na ibalik sa dati na alas 10 ang ating gawain hanggang 11:30? 1.5 hours. Pakitaas po ang kanang kamay kung sino ang gusto ng alas 10. 10. Okay. So, sirit na po. Sigurado ng 9:30 tayo. 9:30 tayo kasi walang nagtaas sa 10. Kasi tanghali na nga yan. Mainit na. No? Mainit na. Kasi kaya ka naman pinapipili. Kasi talagang ang original ng si Jesus ang daan noon pa. Alas
yes talaga. Kaya lang sabi ko, pag 9:30 baka naagan kasi kung dumating ang iba, mga almost 10 na, quarter to 10. Kaya baka ka ako naagaan. Pero walang nagtaas ng gusto ng 10, kaya 9:30 as usual. At mayroon pa po akong karagdagan na balita. Ang karagdagang balita ay mayroon na po, ipopost ko na dyan, malapit na. Yung, basahin ko po, dahil ito po ay list of new board of trustee. May 24 po ito pinagtibay, dahil nag-submit tayo sa registration, approve ang ating pangalan. Ang mga member po, Pastor Edgar San Miguel, Pastor Daniel Dawal, Ate Lenny Calderon, Pastor Diosdado Abigi, at Kuya Edgar Agustin. No? Ito po ay magsiserve sa atin ng 1 year. Pagkatapos, magsasabita ng kaisang taon na tayo, magsasabit ako ng, ang tawag ba doon? Resolution? Na, halimbawa, kasi mayroon ditong nakasama na hindi natin makakasama dito kasi active din siya doon sa Tansa. Ang siyempre, gusto ko yung member din natin. Kaya after 1 year, pwede ko siya pa. Kaya lang naman siya pumayag para lang tayo ma-registered. Dahil kailangan talaga ng BOT. Kaya tayo po, yung sa pinirmahan namin na aggregate po tayo, hindi tayo corporation sole. Pag sinabing aggregate, pinatatakbo po tayo ng BOT. At ang BOT, sabi nga ni Pastor Dan, taga-amoy lang yan. Taga-amoy ng problema kung ano. Gagawa pa rin tayo ng management, ano po ba yan? Management committee. Gagawa pa tayo ng management committee para may check-in balance. Kasi pag walang BOT, abay dictator ako. Ako lang masusunod. Ganyan ang kwan. Day by day, yung pinanggilingan ko. Walang BOT, walang board of trustee. Ang tawag doon, corporation sole. Isa lang ang masusunod. Si Pastor Ed Lapis lang sa day by day. Ayaw ko naman yan. Dahil, di ba nagpasimula tayo si Jesus ang daan eh. Si Ate Lenny ang chairwoman sa board of trustee. Si Ate Christy ang secretary. Si Ate Mel ang treasurer. Di ba Ate Mel? Tayo nagpasimula tayo nito eh. Noon pa, mayroon na tayo BOT. No? Kaya lang sinawing palad tayo, bigla ka na lang napalitan ng hindi. Nagulat na lang ako, iba na ang chairman. Kaya, okay, wag na natin pag-usapan yan. Okay, so alam po ninyo, ako rin po talaga ay inuutosan ng Diyos. At hindi lang yan, sigurista rin ako. Tinatawagan ko po si Kuya Daniel na patayuin sa harapan ninyo para ipakilala ko. May katibayan po ako. Nakapirma na siya. Na tinanggap niya na po na maging assistant pastor ng si Jesus ang daan. Para makilala po kayo. Manakpakan po natin. Kaya nagpapasalamat ako. May tali na. Nakapirma. Sigurista ako eh. Nakatingnan nyo, malaki ang magagawang tulong nito. Yung kakayanan niya, hindi ko kaya. At mayroon din naman akong kakayanan na hindi niya kaya. Kasi mabigat po ang manager. Mabigat ang... Kasi ako, sa registration, ako po ang president. So, maraming salamat. Binabati po kita. Welcome na welcome ka. Nandiyan ang... Kabo. Pwede po. Ito po ay malaking karangalan at hindi lang yun. I'm taking it humbly. Ito pong pag-appoint ni Pastor. Actually, sabi ko kay Pastor, 4 na linggo lang tayo magkakilala personal. Hindi dahil kay Tileni sa TR-Link. Kasi matagal ka sa kilala, way back, ano ba tayo? 2012, 13, di ba? Wala pang
Centennial, wala pang mga establishment dyan. Doon na kami sa bahay ng Tilenyo Bible Study. Nasama si Kuya Dado. So, nung si Pastor sila nausap na lang ako, ay pasabihin ni Tilenyo ko ng agente. Nagkahiwalay pa kami ng McDonald's. Sabi ko sa amin, McDonald's tapat niyang ng DP Mall. O di nandun kami naghihintay, alas 4 daw. Tagal na, alas 5 wala pa. Balik nga tayo. Balik kami dito. Sabi, saan si Tileni? Sabi nung katulong, nandun po sa McDonald's. Sa McDonald's. Doon pala sa McDonald's sa local mall, kasama yung si Costa Rica. Na naiwan pa yung cellphone. So di namin makontak. Pero anyway, yun yung mga nakakatawang start ng aming pagpupulong. And yun nga, tinanong ko sila kung, kasi connected pa nga kayo sa day by day. And sabi ko kay Pastor Edgar bilang part ng New Life, ay siyempre, ginagalang natin kung ano yung connection ninyo sa day by day. Hindi naman na ang New Life ay basta-basta na lang papasok dyan para tumulong. And siyempre, nire-respeto natin yung mga iba't ibang organizations. So, ang sabi naman ni Pastor Edgar, ito ay more of verbal communication na lang ni Pastor Lawrence Sarmiento doon sa Dasmariñas. And tinanong ko sila kung nasa inyo, pag-pray nyo, sabi ko, pag-pray nyo sabi ko, Pastor Edgar, hindi na nag-pray na ako Mag-yes na kaagad ako. Napakabilis na ako namungusap si Lord sa buhay ni Pastor Edgar. Pero I believe, ito po paniniwala ko bilang maging part nitong organization and part tayo ng New Life. No? Kasi sabi ni Pastor din kanina, yung accountability, di ba? Sino yung magkocorrect sa Pastor? Siyempre, kapag si Lord, mga nagot talaga kay Lord yan. Pero also at the same time, mananagot yan sa mga overseers sa kanila. Okay? Like for example, sa New Life tayo nakakonekta, kung meron kaming ginawang kalokohan ni Pastor Edgar or what, pwede niyong idiretso doon sa New Life, magsumbong doon. Ganun yung part ng accountability. Kasi nga kami po ay under shepherds. Meaning to say, kami po ay binigyan ng Panginoon ng tawag dito, ng mandate, pangalagaan yung tupa. Wala namang tupa na pag binasa niyo yung John, yung sinasabi ng Panginoong Jesus, comparison between a shepherd and a Tagalog nito, yung napag-utusan lamang, may difference yun eh. Yung shepherd, pag merong wolf, pag merong lobo, pinapalo yung lobo, di ba? Yung napag-utusan lang, pag may lobo, tumatakbo, siya tumatakbo, umalis kagad. So, merong mandate na binigay ang Panginoon sa amin. And then we take it very, very, very humbly and we take it with much responsibility. So, kami po nandito para maglingkod sa Panginoon, especially mga kabataan, marami kayong, nakikita ko yung pag-develop niyo sa Panginoon, tapos tayo pong mga kananayan, katatayan, makikita din po natin yung purpose ng Panginoon para sa buhay natin, po natin. And nandito po ako para maglingkod. Dito po. God bless po. Ayan maliwanag na sinasabi na may check and balance. Pag ako nakapuso, mayroong papalo sa akin. Totoo yun. Kaya nga tayo may BOT. Alam niyo po, ang BOT. Dahil hindi talaga kaya ng nag-iisang pastor yan. Hindi kaya ng pastor. Ang BOT, 5 po kami. Mag-uusap-usap kami na yung 4, pwede akong sitahin. Yung 4, pastor mali ka. Kaya may check and balance. At hindi lang kami, yung main, pwede akong disiplinahin. Kaya also, huwag na kayong mag-alala sa palakad ko. At ako naman, talagang tapat sa inyo. Dahil ang patakbo ko nga sa inyo, pag-ibig. Mahal ko kayong lahat. Katulad ng pagmamahal ni Lord sa atin. Kaya lang, disciplinarian din po ako. Di ba? Matagal ko nang nasabi, kahit ang Diyos nagdidisiplina. Hebrew chapter 12 verse 5-7, nandoon, sabi ng Diyos, huwag ka namang magtampo na kapag pinapalo kita. Dahil ang ibig sabihin yan, mahal kita, kaya kita pinapalo. Ngayon, kung hindi kita papaluin, mag-isip-isip ka. Baka hindi kita anak. Di ba? Kaya di ba marami dyan na hindi pinapalo? Hindi yan anak. Hindi yan anak ng Diyos. Pero tayong mga anak, pinapalo. Kaya ako bilang pastol, di ba lagi ko sinasabi sa inyo, ako lang ang may tungkod. Kayong lahat ay tupa. Ang tungkod ko may kalawit.
Ang ibig sabihin niya, ito kasing tupa, pag may matigas ang ulo, yung napapariwara, pinipitik minsan yan. Pinipitik, pinapalo na hindi malakas. Okay, pag mahuhulog na sa bangin, mapapahamak na, mamamatay siya, kaya may kalawit, kinakalawit yan ng pastol. So ako lamang po, hindi pwede akong palitan. Pwede pag wala na ako, kaya nga naglagay na ako ng assistant, siya na ang kapalit. Kaya siya ay bahabang assistant, reserve po siya. Dahil ang function po nasa Constitution and Bylaws, kapag wala ako, siya automatic ang pastor. Nagkasakit ako, siya automatic. Namatay ako, siya ang automatic. Pero nag-usap kami ni Pastor na hindi pa ako mamamatay ngayon. Matagal pa. 101. Okay, so tayo po ay, dahil oras na, meron pa. Dapat, di ba, 11:30 tapos natin. Pero tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat na kami po ay nagtutulong-tulong. Nangyari na po na nagpadala ka na maging operator ng PowerPoint. Napakahalaga po nito at pati yung aming pag-aawitan. At nagpadala ka po ng assistant pastor na alam ko po malaking tulong po dahil sa kanya, siya po ay malaki na ang karanasan. Maraming karanasan. Ako po ay matagal na nabakante, lalo na magsimula yung COVID-19. Matagal po akong nabakante. Pero ako'y naniniwala na still ako po ay manggagawa sa ukasan mo. Kaya ito nga, binigyan mo ako ng isang iglesia na pangungunahan ko. At hinihingi ko nga po sa umagang ito na ang mga kapatiran na may mga negosyo, nawa po ay pagpalain ninyo. Ang mga kapatid namin na wala pang hanap buhay, kung naghahanap po sila, pagpalain din po ninyo na makakita ng hanap buhay. At kung mayroon din po sa amin may mga karamdaman, na alam ko po Lord, na kayo lamang po ang bukod na nakakabatid. Kung ano man po ang mga karamdaman, kasama na po ang inyong lingkod. Dahil ako man po ay mayroon din karamdaman, ako po ay diabetic, at kahapon na po ay na aksidente na naman ako sa pagmamotor. Parang gusto nyo na talaga akong patigilin. Dahil June 1, no? June 1 nangyari. Baka hindi ko abutin ang June 25 na golden wedding namin. Kaya dapat na po talagang mag-ingat. Alam ko po, yun ay warning ninyo sa akin. Dahil sa edad ko, ay hindi na talaga dapat nagmumotor. Kaya Lord, patuloy po akong lumalapit sa iyo. Hinihingi ko po ang basbas sa umagang ito. Pagpalain nawa kayo at ingatan, ilingap nawa ng Diyos ang mukha sa inyo at paliwanagin, at higit sa lahat, ang kapayapaan, ang siyang maghari mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Pastor, at diyan po nagwawakas ang ating gawain sa umagang ito. God bless us all and see you all next Sunday. Ay mga pogi, kayo na bahala magligpit yan ha. Salamin dan na lagi.
Stay at home. Kasi ako, kunin yung paper. Testing. Di ba? Ano mo siya? Ganito lang. Dala mo cellphone mo. Oo. Dala mo ko. Lalaro kami mamaya. Dali na. I-video kami mamaya. Tayo na. May problema ko sa power. Sir Edgar. Sir Edgar. Ay, oh. May problem sa power. Balik na ng power. Ano po ang May preparation? problem talaga. Dito mismo ang problem. Okay, gandalin ko sa kasi ano, okay to eh, magkano to eh. Pinasok ko kanina sa bahay. So, dito siya. Saan kayo may alam na nagdinig? Ako sa,
playlist sa Spotify, yung